Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa Ebanghelyo natin ngayon, sinasabi ni Jesus na darating ang panahon na mauwasak ang magagandang gusali ng templo. Dahil kahit na ang buhay ay puno ng pagbabago at pagsubok, may mga bagay na mawawala, masisira, at hindi natin inaasahan. Pero sabi ni Jesus na huwag tayong matakot. Lahat ng problema na ating naranasan ay may dahilan. Dahil sa bawat pagod, siya ang ating pahinga. At sa bawat pagkadapa, andyan ang kanyang kamay na handang umalalay. Ating isama sa umagang ito ang mga nagdiriwang at nagdiriwang ng kanyang mga kaarawan na sina Jenjeri Quezano, Milagros Medina, Ana Candelaria, Flomer Morales, Althea Macaburas, Rexy Pagkag, Junie Labosta, Kenry Sadicon, Shantan Sadicon, Aba Beatriz Simungala at Zairus Matos. Tatayo po tayong lahat at ating pong awitin ng pagbuhay ng hawig. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay naghahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nagbatid mo at walang lingid na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat at pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen.
Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Ito ang unang at dakilang utos, ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsinuhod po ang lahat. Sabay-sabay po natin pagsisihan ang ating mga pagkakasala sa Diyos, ganun din po sa ating kapwa. Amin ang umpisal sa iyo, Diyos, na mga pangyarihan, sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming mga naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa nakaligtahan naming gawin, at ito'y sarili naming kabalikan. Kaya sinasamo namin sa iyo, Diyos, na kaawaan mo kami, at sa lahat ng santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan kayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kagitan. Thank you.
makapangyarihan at Panginoon naming Diyos, loobin mo po kami upang laging maialay namin sa iyo ang aming kaligayahan ay maging ganap na pagmaglilingkod at katapatan sa iyo. Alang-alang sa iyong anak na sa Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo manalangin, makapangyarihan at walang Diyos, kami pinagpapasalamat sa umagang ito na kung saan pinuspos mo kami ng iyong mababal at biyaya upang kami magatipon dito sa iyong bahay panalanginan upang isagawa itong pinakamataas na pasalamat, lalo na sa pagdiriwang itong banal na Eucharistia. Kasiyahan kalugdan mo nawa ang bawat isa sa amin sa mabuting gawang ito, at naway dinggin mo ang aming mga panalangin na inialay namin sa iyo. Lalo na sa lahat na napapasalamat, lalo na sa mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga kaarawan na sina John Jeric Magsano, Milagros Medina, Annabel Candelaria, Lomark Morales, Altea Macaboras, Rexel Palpan, Judy Labusta, Kendrick Sadipon, Shantan Sadipon, Aba Beatriz Himungala, at ganoon din po kay Rans Isaias Madros, na naway patuloy mo nawa silang pagkalooban ng marami panawang karawan sa kanilang buhay, at patuloy mo silang ingatan sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, at ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Tayo manalangin, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Nagpapasalamat din po kami sa pangatlong linggo itong buwan na ito, na ito'y pinapangunahan lalo na sa ikatlong linggo na sponsor sa umagang ito, ang pamilya ni Nilet Recania, Don Recania, Jonel Recania, Melanie Sevilla, Adrian Leon, Joel Piagalan, Fermin Piagalan, Janet Recania, Joey Apostol, Romulo Rey, Napoleon Perlas, Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, Rodolfo Candelaria, Mercedita Incenas, Lomar Salutes, Norberto Recania, Aileen Medina, Hernani Rianzares, Henry Recania, Camilo Viegalan, Nanit Manalo, Arvin Perlas, at din po sa pamilya ni Bernardo Labusta Jr., na nawa o Diyos, patuloy mo nawa silang pagkalooban ng iyong biyaya at pagpapala, at naway ipagkaloob mo sa kanilang isang masaganang pamumuhay upang sa ganun patuloy kanilang mapaglingkuran. At ang lahat nito ay sumagitan ng Jesucristo aming Panginoon. Amen. Tayo manalangin o Diyos na puno ng awa. Sa pagpatuloy po ng aming pag-iiwan kong banal na misa, idinagulog po din po namin na naway kaawaan mo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Ipagkaloob mo rin sa kanila ang kalakasan ng kanilang mga pangatawan at ang kagalingan, lalo na sa aming mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Ruby Salutes, at din po sa aming kapatid na si Father Edwin Luto. At ang lahat ng ito ay sumagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Tayo manalangin, o Diyos na walang hanggan, amin din pong idinadulog sa iyong harapan ang aming mga kapatid na sa makabilang buhay na, lalo na ang mga kaluluwa ni Berzi Candelaria, Alfredo Candelaria, at din po ang kaluluwa ni Maria Candelaria, na naway ipagkaloob mo sa kanilang katahimikan para sa kanilang kaluluwa, at naway salubungin sila ng iyong mga anghel sa kalangitan, at ipagkaloob nawa sa kanila ang buhay na walang hanggan. At ang lahat ng ito ay sumagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Ang unang pagbasa ay patungkol sa sinabi ng Diyos na may bago siyang gagawin sa atin. Hindi palaging problema ang ating mararanasan, na kahit pagod tayo ngayon, darating ang panahon na nagiging magaan at maayos din ang lahat. Pinapangako niya na may kapayapaan at biyaya na nakalaan sa bawat isa sa atin. Hindi man agad-agad, pero unti-unti na binibigay ng hindi natin namamalayan. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa.
ako'y dapat magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem at aking patay, maging kagalakan ng mga hirap. Ako mismo ay nagagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mga mayan. Doon, walang panambitan o kaguluhan. Doon ay walang sanggol o kapanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Itutuloy pa rin ng kabataan ang edad na sandaan. Ang hindi umabot sa gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirahan. Sa tanim na ubas, sila ang aani. Di tulad noong una, sa bahay na ginaway, iba ang tumira. Sa taniman ng halaman, iba ang nakinabang. Tulad ng punong kahoy, hahaba ang buhay ng aking mga hirap. Lubos nila, pinakinabangan ang kanilang pinagpagalan. Ano mang gawain, pagpagalan nila ay tiyak magbubunga. Hindi magdaranas ng mga sakuna, yaong anak nila. Pagpapalain ko, yaong lahi nila, maging susunod pa. Magpakailanman, iingatan sila. Ang dalangin nila ay hindi matatapos. Ang aking diringgin. Ibibigay ko yaong hinihili. Dito ay magsasalong para magkapili ang lobo at lupa. Kakain ng damo, pati ang iyon. Tulad ng baka at ang ahas na may pagkain alikabok. Kahit tapakan ko, hindi magbabangga. Maging panatag, wala nang masama sa banal na bundok. Sa bundok na Sion, walang pinsala o anumang masama. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
iwasan ang mga walang kwentang bagay. Dahil ito ang paraan ng pagpapakita natin ng pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos. Pinapakita natin na naniniwala tayo sa kanyang mga plano, sa sipag at tiyaga na hindi lamang para sa sariling kabutihan, kundi para rin sa kapakanan ng iba. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kabanata 3, nagsisimula sa talata 6 hanggang talata 13. Mga kapatid, iniuutos namin sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, sa kalayuan ng mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiya magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumatanggap ng anumang bagay kanino man na hindi namin binabayaran. Napapagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit namin ipinagtagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at namuhay ng maayos. Mga kapatid, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Lucas sa Kabanata 21, nagsisimula sa talata 5 hanggang talata 11. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo.
Pinag-uusapan ng ilan sa kanila ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito, at ang mga palamuti nito na inihahandog ng mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? Ano ang magiging palatandaan na ito? Na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karaka-raka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian laban sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakaroon ng tagutom, at magkakasalot sa iba't ibang dako. May mga lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilag-gilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat na ito, darapin kayo'y uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang lipisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay haharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpagtuo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga anak, at mga kaibigan, at ipapatay ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang higla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay katungguin niyo ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo, magsiupo po lahat. Darating ang panahong lahat na nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kumusta naman po kayo? Ayos naman. Salamat sa Panginoong Diyos na tayong lahat ay ayos. At sana sa ating pagdidibon dito ngayon, ang banal na Ebanghelyo ang siyang patuloy na magpapalakas sa bawat isa sa atin. Dahil yung pangako ng ating Panginoon sa ating banal na Ebanghelyo sa umaga ito, sinasabi niya rito na sa inyong pagtitiis ay tatamuhin niyo ang buhay na walang hanggan. Napakaganda yung ipinapangako ng Diyos sa atin sa umaga ito. Dahil sa umaga ito, ang ating banal na Ebanghelyo ay mayroong mahalagang paalaala sa bawat isa sa atin na kung saan ang mga bagay na panlabas ay lilipas. Pero ang taong tapat at nagtyaga ay maliligtas. Diba? Maganda yung ipinapaalaala sa atin. Kaya dapat mas pagsikapan natin yung pagtyaga, yung ating pananampalataya, dahil ito'y magdudulot sa atin ng kaligtasan. Sa simula pa ang ating banal na Ebanghelyo,
hinahangaan ng mga tao ang kagandang-ganda, yung kagandahan ng templo. Malalaki ang mga bato at magagarbong handog, ngunit sinabi ni Jesus na darating ang panahon na iguguho ang lahat. Lahat ng inyong nakikita, iguguho, walang bato initira sa ibabaw ng kapwa bato. Diba? Isang malinaw na mensahe sa bawat isa sa atin sa umagang ito na sa buhay natin dito sa sanlibutan ay walang permanenteng bagay. Lahat ay mawawala. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan ay temporal. Panandalian lamang. Yung kayamanan, posisyon, ganda at tagumpay, lahat yan ay dadaan lamang, mawawala. Pero ang pananampalataya ay yung katapatan natin sa Diyos at yung pag-ibig, yan ay mananatili. Kaya kung ating titingnan, parang salungat yung mga nangyayari sa ating kapaligiran sa umaga ito. Diba? Kung ating titingnan, yung mga balita ay hindi pananampalataya, hindi katapatan, hindi kabutihan at hindi ang pag-ibig ang pinagsisikapan ng tao ngayon, kundi kayamanan, tanyag, posisyon, at yung tagumpay sa buhay. Diba? Kaya sana itong banal na ebanghelyo sa umagang ito ay dapat tayong bigyan na manunawa-anawa sa bawat isa sa atin yung tunay na layunin ng buhay ng tao sa sanlibutan. Pagsikapan natin, palakasin natin yung ating pananampalataya. Pagsikapan natin na yung katapatan ang siyang mananatiling taglay nating mga tao. Yung pag-ibig, yung kabutihan na itinuro ng Diyos sa atin, naway ito yung maghahari sa bawat isa sa atin. Diba dahil parang nawawala na yung kabutihan, yung pananampalataya, yung katapatan, at lalo higit nawawala na yung pag-ibig. Dahil gulo-gulo na. Bahala na kayo. Basta kami ay sigurado. Kaya sana sa lahat ng narito ngayon, ang itinuro ng Diyos ang siyang pagyamanin sa bawat isa sa atin. Dahil maliwanag yung sinasabi sa ating banal na ebanghelyo na wala lang makikita na nakapatong na bato sa kapwa niya bato. Lahat ng ito na nasa sanlibutan ay isang panandalian, temporal. Kaya pagsikapan natin yung eternal, yung walang hanggan. Ito ay dawat-nawa yung ating pagsusumikapan hanggang sa tayo nabubuhay dito sa sanlibutan, yung mga eternal, yung mga walang hanggan. Kaya sana sa ating pagtitipon dito ngayon, ang paalaala ng ating Panginoong si Jesus ay tumimo sa ating mga puso. Pagsumikapan natin na mas mapalalim pa natin yung ating pananampalataya. Pagsikapan natin na magiging tapat tayo palagi sa Diyos. Pagsikapan natin na mananatili sa ating mga puso yung kabutihan at ang pag-ibig. Sinasabi nga sa ating pangalawang pagbasa sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Sinasabi ni San Pablo na huwag kayong magsawa na gumawa ng kabutihan. Umiwas kayo sa mga tamad. Yun ang sinasabi sa ating pangalawang pagbasa. Sabi nga doon, huwag ninyong pakainin yung mga tamad. Huwag ninyong pakainin yung mga tamad. Talaga maganda yung paalaala ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Pero huwag kayong magsawa ng gumawa ng kabutihan. Mga kapatid, sa umagang ito, nagbabala si Jesus tungkol sa mga digmaan, sakuna, kaguluhan, at maling tagapagturo. Totoo. Dahil kahit sa panahon na ngayon, maraming pagsubok, sakit, kahirapan, at pagkalito. Problema sa pamilya,
at problema sa trabaho. Kung ating titingnan, yung mga pangyayari ngayon ay para bagang magkatugma yung mga pangyayari doon sa sinasabi sa ating banal na Ebanghelyo. Diba? Lindol, kahirapan, sakuna, sakit, at gutom. Kung ating titingnan yung mga pangyayari sa kasalukuyang panahon, para bagang masasabi natin na ito na kaya. Pero sinasabi ng ating banal na Ebanghelyo na huwag kayong matakot, hindi ka nakaraka na dumating ang mga panahon na iyon. Ibig sabihin, mga palatandaan pa lamang, kinakailangan na tayo lahat ay mananatili sa ating pananalig sa Diyos. Huwag tayong bumitaw sa ating pananalig sa Panginoon. Dahil sinasabi nga, darating ang panahon na kayo'y uusigin. Iharap kayo sa Sanhedrin tulad ng ating Panginoong si Jesus. At ang pangako ng Diyos, sabi niya, ito na yung tamang panahon na panindigan. Dito na lalabas yung katapatan natin sa ating Panginoon. Panindigan natin yung itinuturo ng Diyos, yung katotohanan, katapatan, paggawa ng kabutihan, at yung pag-ibig na ipinadama ng ating Panginoong sa Jesus. Huwag daw tayong mag-abala. Bakit? Dahil bibigyan tayo ng katalinuhan upang hindi pwedeng pagiging pamulaanan ninuman ang sinasabi natin tungkol o sa harapan ng Sanhedrin. Diba? Napakaganda yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Pangako sa bawat isa sa atin, sa lahat ng tapat sa Kanya. Ang tanong, tayo ay mananatiling tapat sa Diyos. Nasa kabila ng kaguluhan, nagiging nanatili ba yung ating pananampalataya sa Panginoon? Nagiging matatag ba tayo? Nainindigan ba tayo na kahit mahirap na? Diba? Itong isang malaking challenge sa bawat isa sa atin. Minsan nga, pag may darating na kalamidad, ay minsan, instead na tayo magkaroon ng pagkakaisa, ay nagkakaroon tayo ng pagkawatak-watak. Kaya dapat maninindigan tayo sa ating pananampalataya kahit mahirap na. Dahil uusigin, huhusgahan, haharap sa mga hamon dahil sa kanilang pananampalataya. Ito yung binabanggit sa ating banal na Ebanghelyo. Ngunit hindi niya tayo iiwan. Ito yung pangako ng Diyos. Sa gitna ng panganib, nagbigay siya ng pangako. Bigyan ko kayo ng talino at salita. Diba? Talino at salita. Sa madaling salita, kapag sinusubok tayo, kasama natin ang Diyos. Kapag nanghihina tayo, siya ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kapag nalilito tayo, siya ang nagbibigay sa atin ng linaw. Diba naman, napakaraming hirap na dinanas natin sa buhay natin ito. Pero hindi kayo nagtaka, bakit natin nalalagpasan yun? Maraming mga pagsubok na ating kinakaharap. Pero narito pa rin tayo na natili sa buhay na ito. Dahil alam natin na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kasama natin palagi ang Diyos. Siya yung nagbibigay sa atin ng lakas. Siya yung nagbibigay sa atin ng linaw sa buhay natin ito. Kaya dapat manindigan kahit mahirap. Pagtiyagaan natin yung pangako ng ating Panginoong si Jesus. Paghawakan natin sa ating mga puso't isipan. Dahil sa buhay ang buhay ay may tunay na tagumpay. Ang bunga nito ay ang pagpatuloy kahit pagod na. Pagbangon kahit bumagsak na. Pananalig kahit hindi na maintindihan. Katapatan kahit tayo sinusubok. Huwag tayong bibitaw sa ating Panginoon. Nakikita natin yung lindol, naririnig natin, nakikita natin sa mga balita, saan mang dako sa ating lugar. No? Cebu,
Davao, saan pa man, bagyo. Halos linggo-linggo yung bagyo. Balita pa nga ay may mga sunod pa raw. So, sabi ko delikado. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, manatili tayo sa ating Panginoon. Patuloy tayong manalig sa Diyos. Dahil tayo ay laging tulungan ng ating Panginoon. Ang lahat ay lilipas. Lahat ay lilipas sa sanlibutan ito. Pero mananatili ang salita ng Diyos. Lahat ay guguho, pero mananatili ang pangako ng ating Panginoon na ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng kaligtasan, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sana sa ating lahat na narito ngayon, ang mensahe ng ating banal na Ebanghelyo ipinapaabot sa bawat isa sa atin ay naway magiging tapat tayo palagi sa Panginoon. Huwag nating aksayahin yung pagkakataon na tayo'y binigyan ng biyaya ng Diyos, biyaya ng buhay. Huwag nating ubusin yung ating lakas, yung ating buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa mga makasanlibutan mga gawain. Yung pagsasaya, yung paglalasing, yung pag-iinom, at yung pagmamarites. Huwag yung ubusin yung inyong sarili. Huwag yung ubusin yung inyong lakas lamang sa paghahanap buhay. Hindi, naway samantalahin natin yung pagkakataon na tayo'y binigyan ng Diyos ng biyaya ng buhay upang patuloy natin mapaglingkuran ang Panginoon. Upang ang mensahe ng Diyos ay maipabot natin sa ating kapwa. Gawin natin ang lahat na samantalang tayo nanatili sa buhay na ito, ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin ay magiging makabuluhan. Diba? Napakaganda yung lilipas tayo dito sa sanlibutan na nanatili yung isang diwa ng pagiging isang mabuting tao. Diba napakaganda yung pag tayo namamatay, dahil tayo naman ay namamatay lahat, ay spirito ng Diyos ay napakabait, napakabuti, napakamaawain, puno ng pag-ibig. Pero parang hindi maganda yung kung tayo ililisan dito sa sanlibutan ay ang masasabi, ang magiging diwa natin ay buti na lamang namatay yun, ano, maritis ba yan? Diba saan kayo? Buti naman ay nawala na yun. Anong klaseng biro ba yan? Anong dala na lang ng laging gulo? Buti na lamang nawala yun dahil para namang wala ng kabuluhan ng buhay na yun. Diba? Kaya samantalahin natin yung pagkakataon na meron pa tayong buhay, meron tayong lakas. Pagsikapan natin na ang buhay na ito ay patuloy natin magamit para tumulong. May padama natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Dahil tayo yung instrumento ng Diyos. Tayo yung ipinagkatiwalaan ng Panginoon. Lalo higit sa Kanyang mabuting balita. Kaya sana sa buhay natin ito, pagsikapan natin tukdin ang kalooban ng ating Panginoon. Lagi natin tandaan, ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan ay guguho. Wala nang nakapatong na bato sa kapwa niya bato. Anuman, paano ninyo man inaalagaan ang bawat isa, darating ang panahon na ang lahat ng ito'y mawawala. Pero naway ang ating pananampalataya at ang diwang itinuturo ng Diyos sa bawat isa sa atin ay mananatili at tumimog sa ating kapwa. Kaya sana sa lahat ng narito ngayon, patuloy na kayong gamitin instrumento ng Diyos at ang pangaral mula sa ating banal na Ebanghelyo ay tumimo sa bawat isa sa atin. Pagpalain nawa tayo ng buong may kapal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat.
sabay-sabay po natin sabihin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos, Amang makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ang lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa Isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa amang bangupan simula ang kalangan. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos ng totoo buhat sa Diyos na totoo. Inaanak ng tinikha kaysa sa pagkagos na Ama. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanawag siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay tinanong siya ng mga dagdagan ng tao. Ipinamos sa pusa ng alam sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, nagpakasakit na matay at kinibig, at muling nabuhay sa ilang araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama, at muling darating na maluwalhati, upang kumuha ng mga buhay at mga patay, at ang kaya niya walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon tagapagbigay ng buhay na nagbubuhat sa Ama. sinasamba siya at tinuwalhating kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta, nananalig tayo sa isang Iglesia Banal, Katolika at Apostolika, naniniwala tayo sa isang binyag sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay ng mga namatay. Amen. Magsilibot po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Santa Iglesia ni Jesucristo at sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon na tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo mga Diyos na kamahalan, kami na nanalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Itinadalangin namin ang iyong banal at pangkalatang Santa Iglesia, lalong-lalo na ang Iglesia Filipina Independiente sa bayang ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkamatwid at kapayapaan, at ipahintulot mo na ang lahat na napapahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pagmamahala. Kami na nanalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pagkalooban mo ng biyaya amang nasa langit ang lahat ng obispo, pari at diakono. Lalong-lalo na ang aming obispo Maximo na si Joel Porlares, ang aming obispo diocesano na si Right Reverend Arnold Dumayan, at ang aming pari si Reverend Father Randy Magnos. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag na nila ng buong katapatan ng iyong tunay na bibigay buhay na salita at mapakasiwaan nila ang iyong mga banal na sakramento. Kami na nanalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin pagharian mo ang mga puso ng lahat na namumuno sa pamahalaan sa bayang ito at sa lahat ng iba pang bansa. Lalong-lalo na ang aming Pangulo, ang aming punong lalawigan, ang aming punong bayan. Magpasya naman sila ng buong talino at may katarungan at may isang katuparan o nilang kalayaan sa kapayapaan kagalingan ng iyong bayan. Kami na nanalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan, ipagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa third Sunday Mass sponsor na sina Melet Ricaya, Dondon Ricaya, Jonel Ricaya, Melanie Sevilla, Adrian Lian, Fermit Fiagalan, Joel Fiagalan, Janet Ricaya,
Joey Apostol, Romulo Rey, Napoleon Perlas, Leticia Villavicencio, Rodolfo Candelaria, Benjamin Candelaria, Narcigita Encinas, Flomar Saludes, Norberto Ricaña, Aileen Medina, Hernani Rianzares, Henry Ricaña, Nanette Manalo, Arvin Perlas, Bernardo Labosa Jr., Maylin Layas, and Crescencio Rignola. Ang buo nilang pamilya. Ganun din sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina John Jerry Magsano, Milagros Medina, Annabel Candelaria, Flomar Morales, Althea Macaburas, Rexel Falcan, Junie Labosta, Kendrick Sadicon, Shantan Sadicon, Awa Beatriz Emungala, and Ran Isayos Mathos. At sa kongregasyong ito, tingin at tanggapin nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka na may matapat sa halatang araw kanilang buhay, kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong magandang loob na bigyan lakas at tulungan ng lahat ng nasa ligali. May kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na silang Maylin Villavicencio, Rudy Saludes, and Father Edwin Lonto. Kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin, Panginoon, sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sumkabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Lalong-lalo na sina Bertie Candelaria, Alfredo Candelaria, and Maria Candelaria. Isinasamo namin ipagkaloob sa kanila ang ganap na kapayapaan, ligayahan at katahimikan sa piling mo at ang patuloy na pagyabang sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang kami makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at makarating nawa na kasama nila sa iyong banal na kaharian, kami nananalangin. Tugunin mo ang mga aming mga panalangin, alang-alang sa Kanya na laging nabubuhay, upang magitan para sa amin, siya na yung anak at aming tagapagligtas na sa Yesu Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo'y binyagan. Ingatan natin ang pagkakaisa ng dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sinayin. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.
sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganan ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangailangan. Kami ninyo mga mapapulupang mga lingkod. Ay nag-aalay sa iyo nitong sagisag ng aming pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa tinapay. Walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang butil at narito'y ginawa namin ang tinapay na ito. Inaalay namin ito sa iyo upang sa amin naging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na magtatanggap ito ay mabuklod sa bihis ng pag-iibigan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa alak mo kapangyarihang Diyos, tagapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito na ay aming maging inuming espiritual upang kami tatanggap ito ay mapasiglaan ng mapanikago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
patuloy na pagbigay niya sa atin ng patnubay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo upang tayo lahat ay magkatipon dito ngayon upang pasalamatan natin siya sa lahat ng biyayang patuloy na pinagkalab niya sa atin. Pero din po sa lahat na naikisa sa pagdiriwang itong banal na misa, naway patuloy na kayong gamitin instrumento ng Panginoon upang ipahayag ang mabuting balita sa sangkatauhan. Pero din po patuloy na kayo pagpalagi ng po may kapal. Pero din po ang banal na misa nito inialay din po natin ito sa lahat na nagpasalamat, lalo na sa mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan na sina John Jared Magsano, Milagros Medina, Annabel Candelaria, Lomark Morales, Altea Macaboas, Rexel Balgan, Johnny Lagusta, Kendrick Sadicon, Shantan Sadicon, Aba Beatriz Himuhala, Adrian din po kay Rans Isaias Madros, na naway patuloy na kayo pagkalooban ng marami panawang kaarawan sa inyong buhay at patuloy na kayo ingatan ng ating Panginoon. Ganoon din po sa Third Sunday Mass sponsor ay patuloy na kayo bigyan ng masaganang pamumuhay at ipagkaloob nawa ng Panginoon Diyos sa inyo ang malakas na pangatawan upang patuloy ninyong mapagpiguran ng Panginoon. Ganoon din po, tulungan din po natin sa pamagitan ng ating mga nagkaisang panalangin ang ating mga kapatid na nasalanta ng bagyo, lalo na sa mga bagyong dumaan. Naway patuloy silang tanyain ng Panginoong Diyos at ipagkaloob sa kanilang lakas ng kanilang pananampalataya upang lahat ng mga pagsubok ay kanilang malalagpasan. Ganoon din po, tulungan din po natin sa ating mga nagkaisang panalangin ang ating mga kapatid na may mga karamdaman, lalo na sina Mylene Villavicencio, Rudy Salodes, at ganoon din po ang ating kapatid na si Father Edwin Dutok, na naway pagkaluban sila ng malakas na pangatawan at pagalingan at naway patuloy sila makapaglingkod sa ating Panginoon. Pero dito, malalamisan ito inialay din po natin ito para sa ating mga kapatid na sumakabilang buhay na, para sa mga kaluluwa ni na Bertie Candelaria, Alfredo Candelaria, at yun din po sa kaluluwa ni Maria Candelaria, na naway pagkaloob ng Panginoong Diyos sa kanilang katahimikan para sa kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo mga kapatid upang ating haing marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin mo ng Panginoon ating haing sa ikabubuti at ikaluwalhati ng kanyang pangalan sa ating kabubuti at kabutihan ng Iglesia. Ang kagandamang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggan sa mga may takot sa Kanya at ang Kanyang pagkamatuwid sa salisa aling lahi. Pagin sa mga susunod sa Kanyang iman at nakalalang sunod sa Kanya. Tinatag ng Panginoon ang Kaniyang luklukan sa langit at ang Kaniyang paghahari ay sumasapla sa lahat. Kayong mga lingkod niya na sumusunod sa Kanyang kalooban. Purihin niyo ang Panginoon, kayong lahat niyang mga gawa, sa lahat ng dako na Kanyang nasasaglawan, purihin ang Panginoon. Ang Panginoon ay
lahi at saan man magpasalamat sa iyo. O Panginoon, banal lamang, makapangyarihan at walang hanggan, Diyos. Kaya kasama ng mga anghel at mga arkanghel at ang lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan namin ipinapahayag ang iyong kalwalhatian. Laging nagpupuri sa iyo at nagsasabi, Magsilubog po ang lahat. Lahat ng kalwalhatian ay sa iyo, Diyos, na mapagirihan amang makalangit. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong buktong na anak na sa Jesucristo na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katapusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at pinagkahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang pagulita sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya'y pinagkanulo, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ay katawan na ipinagkaloob ko sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kalis. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, inumin niyo ito, kayong lahat. Sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami, sa ipagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman, at inumin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Kaya sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay naligtas. Thank you.
namin ng iyong mga banglingkod na palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagligtas sa kanyang pinagpalang pagpakasakit, mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na mag-ulit, at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito, inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, na tanggapin sa mga langit na altar itong aming hanging papuri at pasasalamat. Butiking Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalagin mo at pakabanalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay may kamalmahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Yesu Kristo. Ang lahat nawa katanggap ng banal na komunyong ito ay mapuspos ng iyong biyaya at makalangit na pagpapala, at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At pagkaman kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng anumang hain, gayon may sinasamo namin sa iyo, natanggapin itong aming tungkulit paglilingkod. Magsilunod. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo na ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya, na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangal at kaluwalhatian ay sa iyo, O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. At tulad ng itinuro sa atin ang ating tagapagligtas na si Yesu Kristo, tayo inuunahan. Amen.
sa iyo na iligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob sa amin ang iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkasal at niligtas sa ligal. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Jesucristo ang aming Panginoon, na nabubuhay kagangaring kasama mo at ng Espiritu Santo, ang isang Diyos, ngayon magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos, kagaling sa kasalanan sa lipunan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sabay-sabay po tayo lahat. Dumudulog kami sa iyong mapagmaway, Panginoon, na hindi nagtiwala sa sarili naming pagkakamali, kundi sa iyong maraming dakilang awa. Hindi kami dapat na mapulot na mamulong sa ilalim ng iyong awa. Subalit ikaw sa iyo ang pagkamaway. Ipagkaloob mo sa amin kung iyong putihing Panginoon na aming tagapin ang katawan ng iyong mahal na anak na sa Jesucristo at inumin ang kanyang dugo, upang kami na pinayarakas sa pagkikibangon ng kanyang buhay ay manalig sa kanya at siya sa amin magpakailanman. Amen. Mga kapatid na mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin niyo ang mga ito sa pag-alahalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo at tanggapin niyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at